yun pong binabanggit ninyo, yun na una bago yung archive, yung motion na i-table po muna etong motion nga ni Senator Marcoleta. Yung tanong ko po kanina kay Manong Ted, sa archive po kasi ang sinasabi, pag archive yan, nagbago yung desisyon ng Korte Suprema, pagbobotohan nyo pa bago po ninyo pag-usapang muli o Correct. halongkatin yung articles of impeachment. Correct. Kapag Papawiin nasa mo. table po ba yan, anytime pwede pag-usapan, hindi na kailangan pang pagbotohan? Ganun po ba yun? Yes. Yun ang pagkakaiba nun. Tama ka. Kung lay on the table, isang motion lang yan, basta walang nag-object, wala ng debate, wala nang Oo. pinag-usapan. Doon sa archive, kailangan botohan mo pa yan. Kumbaga, yung sinasabi nyo po na once archive, it is dead, yun po talaga yun. Pero kasi may mga nagpupumilit na senador eh. Ang sinasabi po kasi, yung interpretation nyo na motion to put it on the table, yun din yung interpretation nila ng archive na anytime, pwede daw po yung hugutin at pag-usapan. Hindi ganun yun eh. Sa pagboboto nila, sinabi nila yun, and I will hold them to that. Pero, hindi ganun yun. Pag tinignan mo yung definition ng archive at saka yung paggamit mga parliaments, paggamit ng parliaments ng archive, pareho ng paggamit ng, mas malala pa nga yung paggamit ng Supreme Court ng word na archive eh. Sa kanila, pag in-archive, nalibing na eh. Okay. Ganun ang akala nila doon sa complaint 1, 2, and 3. Makita mo sa decision nila, sinabi in-archive daw ng by mere adjournment of the 19th Congress. Di naman nag-adjourn ng 19th Congress, nag-adjourn for the election, for the Easter break. Oh, walang nang in-archive ang Congress. Hindi naman in-archive eh. Kinabukasan, after February 5, na pinorward yung articles of impeachment sa Senate, sa office ng Senate President, yung February 6, pwede na nga i-archive lahat yung laman nun kasi mayroon ng isang automatic articles of impeachment na pinorward. Kaya doon pa lang napakatinding error eh. Sabi ko nga, kung ako yung mga justice ng Supreme Court, I will fire my lawyers. Yung mga abogadong nagbigay sa kanila niya na ganito. Siguradong ganun eh. Makikita mo, dalawa author eh. Hindi naman isa eh. Kahit sabihin nila, isa lang ang ponente. Lahat na nakakaintindi, sinasabi sa akin eh. Boss, imposibleng isa lang yan. Tingnan mo, tagpi-tagpi eh. Kumbaga sa may mga copy-paste eh. Di ba yung Article 11, kinopy-paste ng 2 beses?